Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so hindi na yata matutulog si Kindness guys. So, thank you po pala guys sa mga nakaraang upload ko. Ayan, sa panonood po. Lalo na po yung gumawa ako ng dessert po. Ayan, so this time naman is kakanin. Ayan, so craving si Kindness guys. So, ayan na po guys. Ito na po yung ating nalinis na po na binabad natin kanina na malagkit. Ayan. So, ito po guys ay 6 na takal. Ayan. So, nasa sa inyo na po kung ilang takal po ang gagawin nyo. Ayan. So, dahil niramihan ko po guys, dahil nga po sa ihanda ko po ito sa bagong taon. Ayan po. So, para at least dito sa Japan, yung mga kapamilya ko po is matikman din nila. Dahil alam ko po rin na gustong-gusto nila din na ang puto maya. Ayan guys. Miss na po talaga ng mga nasa Japan din po ang lutong Pinoy natin, ang ating mga kakanin. Katulad po nito ang puto maya. Ayan. So, dinamihan ko po siya guys, 6 na takal. Pero yung tubig po nito guys, medyo konti lang din po. Kung halimbawa 6 na takal, itatry ko po ngayon is mga 4.5 or 5 na takal ng tubig din ang lalagay natin. So, hindi pwede na magsobra po yung tubig sa ating malagkit. Ayan. So, ayan po guys. Nakita nyo po ngayon na kukunti lang po yung tubig natin. So, tinry ko po siya guys na 5 takal ng tubig. 6 yung ating malagkit or glutinous rice. At syempre, konti lang po yung tubig na nilagay ko, mga 5 taka lang po na tubig. Ayan. So, dapat guys, linawin ko lang po, sa paggawa po talaga ng puto maya, hindi po talaga, habang niluluto po yung ating malagkit, mas maganda po talaga ay yung hindi po tubig ang gamitin natin. Yung talagang, kung meron po kayong mga coconut, yung fresh coconut, ayan, so pwede po. Pero ito is, since nasa Japan po ako, so ang gagamitin ko lang po ngayon ay yung nasa lata lang po. So yun po talaga ang dapat na ipanluto sa ating malagkit. Yan po. Pero ang ginawa ko po ngayon is, sa tubig ko muna siya niluto sa rice cooker po mismo, dahil hindi ko na po ito igagamitan ng steamer. Dahil wala po tayong dahon ng saging dito sa Japan. Ayan, so diskarte lang po ito ni Kindness para makakain lang po talaga ng puto maya. Ayan, so hintayin muna natin to guys hanggang sa maluto at lagay natin to sa rice cooker. Tapos maya-maya is timplahan natin to mamaya guys. So ulitin pa rin natin ang pagluluto nito. Yan, at ipapakita ko po sa inyo mamaya habang mag-slice muna ako ng luya. Yan po. So ayan guys, yung ating gata po na nasa lata. Ayan po guys. So 4 na can po yung ginamit ni Kindness. Yan. Tapos, ito na po guys. Ito na rin po yung ating malagkit. Yan po. Hinihain ko na po siya galing sa rice cooker. Ayan. Tapos, lagyan natin ng luya. Ayan po. So, sa puto maya guys, ang luya po ang isa sa nagbibigay na kakaiba po ang lasa niya kumpara po sa biko. Ayan. So, mas maraming luya. Ayan po, nasa inyo na po, optional po guys kung gusto niyo po na maraming luya. Si Kindness po is mahilig po sa luya kaya dinamihan ko po siya. Tapos, lagyan natin ng asin guys. Ayan. So, 1 tablespoon po yung nilagay ko na asin. Dahil 6 na takal po yung ating ginamit na malagkit. Tapos, 4 po na can yung ating nilagay na gata. Yan. Tapos, kunting asukal lang po guys. So, nasa inyo na po kung white or brown sugar. Yan. So, ang ginamit ko is brown sugar lang po. Dahil gusto ko rin po parang may kunting kulay din po yung ating puto maya. Ayan, so ngayon guys is kailangan ko na po itong paghalu-haluin agad. Ayan po. So ayan guys, dapat po kasi sa natural po na ginagawa, yung malagkit po guys, ayan ulitin ko lang po. Yung lang malagkit po talaga, sabay na lulutuin yung ating malagkit. Ayan, so sabay sa gata po siya guys. So, ang ginawa lang po ni Kindness is sa rice cooker ko po siya niluto. Dahil hindi ko na po siya i-steam po. Ayan. So, luto na po talaga yung ating malagkit. So, this time is, ang gagawin natin guys,
paghalo-haloin na po natin agad yung malagkit, tsaka yung ating ito po, luya. Ayan. So, ayan lang po siya guys. Tapos, yung asin natin, ayan. Tapos, yung ating asukal. Ayan. So, bakit kunti lang po yung asukal, guys? Kung para sa biko po, napaka-importante po yung asukal. Sa puto maya, kunti lang po yung asukal dahil mas, yung timpla niya po is, kakaiba po siya dahil may mas maraming luya tayong nilagay. Ayan po. So, paghaluin lang muna nating mabuti guys hanggang hanggang sa matunaw yung asukal po. Then, ilagay na po natin agad-agad yung ating malagkit. Ayan. So, ito po guys, ulitin ko lang po, hindi naman po talaga magaling si Kindness magluto. Ayan. So, kung ano lang po yung naisipan ni Kindness dito sa Japan. So, sariling diskarte ko na lang po kung ano po yung dapat na style ko po sa pagluluto para matikman naman po natin yung ating katulad po nito guys, puto maya na gawa natin sa Pilipinas. Ayan. So, dito sa ibang lugar, magkakaroon ka po talaga ng sipag. Yan po. Alright. So, medyo na po guys, medyo natunaw na po yung ating asukal at isusunod na po natin agad-agad yung ating malagkit. Ayan po. Okay. So, hininaan ko muna mahina muna yung apoy guys. Ayan. Tapos, lagay natin yung malagkit. O, diba guys? Humot kaayo. Okay. Wow. Pati inita pa guys. Kaya ako gini siyang haon dayon sa rice cooker. Oh. Yan. Okay. Tapos, tatikman na naman to ni Kindness guys. Tapos, isa pa rin guys, kung bakit kunti lang po yung asukal niya. Dahil optional po siya guys. Pag maluto na po siya, habang kumakain po kayo sa pinggan niyo po, ayan, habang siniserve po sa inyo, nakaseparate po yung asukal guys. Pwede nyo pong lagyan lang, dagdagan nyo lang po. Ayan. So, papakita ko lang po sa inyo mamaya. So, sa mga gusto lang po na magdagdag ng asukal. Ayan. Kung bakit guys, marami nang ginawa si Kindness. Yan, ulitin ko po. Ito po ay para sa bagong taon. At syempre, malaking pamilya po si Kindness. Ayan, alam ko kasi maraming nagki-craving nito guys. Kunti lang ang gumagawa dito sa Japan ng ganito. Di lang sa kunti, bihirang-bihira lang po talaga dahil busy po sa trabaho ang mga tao dito. Ayan, tapos na guys. Tapos, syempre, paghaluin natin mabuti guys. O, diba? Lami kayo siya guys, nga daghay gata. Niyang luya. Oh, wow. So, sinadya ko na lakihan yung luya guys kasi yung iba kasi hindi talaga kumakain ng luya. Ayan. So, ito, madali lang pong makuha yung luya. Ayan. So, ang puto maya guys is, ang kanyang panlasa is nakasalalay po sa luya. Yan. So, mas maraming luya, mas lalong masarap. Yan. So, depende naman po yun guys. Sa dami din po ng inyong gagamitin na malagkit. O, diba guys? Oh, wow. So, kalamian ni guys. Feel na feel ko na talaga siya. Humot kaayo. Simutang gini Kindness. Basta humutag guys. Naginam-ginam na siya. Ginam-ginam na gid si Kindness guys. Oh. Ayan. So hanggang to guys, yung mag-absorb talaga yung buong coconut po. Ayan, buong gata sa ating malagkit. Ayan. So sa mga guys, sa mga masisipag diyan, pwede po na gamitin niyo pa po sa steamer. Ayan. Kung dito niyo po niluto ang inyong malagkit kasabay po sa gata. So mas advice ko rin po guys, madalas po talaga kapag pinagsabay yung gata at malagkit sa pagluluto, hindi mo siya niluto sa rice cooker, kailangan mo po rin siyang lutuin sa steamer. Ayan, gamitan po ng steam guys, para tapos may mga dahon-dahon yan guys ng saging, para mas tawag nito yung dahon is
Yung amoy ng dahon talagang ang sarap sa amoy. Ayan po. Alright. Ito guys, wala na. Ready to cook na to. Ready to eat na rin ito mamaya-maya. Okay. Wow, kalami. Ayan guys, kung napansin nyo po, ayan, dahan-dahan na po nag-ano yung gata. Ayan. Yung mga liquid niya. Ayan po. So, ayan na guys. Kung napansin nyo po, ayan. Tapos na po guys. Boy, sarap naman ito guys. Oh, wow. Tapos yung luya. Ayan. Oh. Ayan guys. Tapos ilagay ko to ngayon sa ano guys ha. Tikman natin to ngayon. Ayan po. Wow, kalami. Oh, ayan guys. Kung napansin nyo po, wala na talaga yung ano niya. Nag-absorb na po talaga yung gata natin. Ayun, kung napansin niyo po, ayan guys. So, tapos, ano na, oily na po siya guys. Masyado na po siyang oily. Ayan, diba? Oh. Uy, kalami. So, ayan guys, oh. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan po yung ating putumaya. Wow, oily na po talaga siya. Ayan. Tapos, maglagay tayo guys sa kunti, ano guys, itry natin. Yan, at syempre, magtimpla si Kindness ng chikwate o yung kukwa guys. Ayan po, wow, sarap oh. Mainit-init pa. Ayan yung luya guys oh. O diba? Wow, kalami. Ayan guys. So, yun guys, bago ko po na ilagay po sa ating pwedeng paglagyan natin ngayon sa ating putumaya at tikman natin. So, may gusto ko lang pong i-share sa inyo guys. Ayan, may binili po si Kindness. Aba, piling Pilipinas na guys. Although wala tayong dahon ng saging. So, ito po yung naisip ko guys. Ayan, so binili ko po sa Hakuin Shop o yung tag-piso-piso lang. Ayan po. So, iba talaga ang gamit nito. Pero wala akong na ibang ano na parang native siya na parang nasa Pilipinas ka lang rin po. Ayan, ganyan lang siya guys. Ayan, pakita-kita ko lang po sa inyo mamaya. Tapos, ito yung ilalagay natin yung ating putumaya. So, magiging ganoon siya. Ganyan! O, diba? Parang feeling ko talaga nice. Nasa ano ako. Nasa Philippines talaga si Kindness. Diba? Ganyan lang guys. Alright, so pakita ko sa inyo maya guys. At please, samahan ko guys kung tikiman tayo nito mamaya. So, ayan na guys. Ito po yung aking settings po ng aking putumaya ngayon. Ayan. So, feel na feel lang po talaga ni Kindness is nasa Pilipinas tayo guys. Ayan po. So, kung sa ano pa guys, sa Bisaya, aning kamot, yun. Ayan. So, ito po yung ano guys. So, ayan. So, nalagyan ko ng luya. Yung ating putumaya sa gitna. Ayan. So, sa mga mahilig po kumain ng luya guys. Ayan po. Tapos, yung ating kukwa guys. Ayan. So, may instant agad na kukwa si Kindness. Kung sa Bisaya pa guys, sa chikwate ba? Yan. So, lamig kayo. So, yan. Naglagay ako ng sugar. Dahil gusto ko lang pong i-explain sa inyo. Dahil nga po, kanina nakita niyo po, konti na po nilagay natin ng sugar. So, kung gusto niyo po na medyo dagdagan lang po dito sa gitna, ayan po. So, naka-ready po yun guys. Ganyan po ang pagkain ng putumaya. Kapag tama naman sa inyo yung timpla, dahil para sa akin guys, hindi ko na po ito lalagyan. Dahil tama po sa akin ang timpla. Lalo na pa hindi po tayo matabang. Ito po yung kagandahan sa pagkain ng putumaya. Hindi siya masyadong matamis. Pero napakasarap. Tapos, ayan guys, napansin niyo po, may mango si Kindness. So, ayan guys, isa po na maganda po na kapartner pag kumakain po tayo ng putumaya ay yung mango. Ayan po. Ayan, so let's try po guys at tikman natin ngayon. Alright. Ayan guys, excited na si Kindness. So, tikman natin to. Ito yung ano guys, yung feeling na, masarap sa feeling ba na ikaw yung nagluto. Okay. Tikman natin guys. Ayan, cute kayang kutsara ni Kindness guys. Ayan po. Kalamit guys. Ano Jude, yung, alam mo yung luya, talagang nag-absorb siya sa buong malagkit yan. Tapos, tikman natin, partner natin sa ano guys, sa mango. Yan po.
Mm. Amig yun siya. Ano pala guys, ngayon natikman ko, siya. Ano pala guys, yung lasa ng mango tsaka putumaya, kaya pala may partner, ngayon ko lang siya na-gets kasi hindi ka mauumay sa pagkain ng putumaya. Yan po, yun na ako ano ko ngayon. Dahil nung na Paris ko siya ngayon, kinain ko siya isang beses lang po. Hindi mo ma-feel na maumay ka. Yun pala yun. Katulad nito, dagdag kindness guys. Diba? Lamig jud kayo. Patumaya gid siya guys. Tapos yung ating kukuha. Diba? Hiling Philippines ang talaga oh. Ay, the best! Ayan, tuwan-tuwa si Kindness guys. Alam mo yung bata na bigyan ng ng laruan. Ayan, lamig kayo eh. So, ayan guys, i-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano po gawin putumaya kahit nandito po tayo sa Japan. Ayan, sa mga kabayan ko po na nandito sa Japan, big love shoutout po. Please try po na gawin niyo po yung putumaya para sakaling mag-craving tayo, syempre malayo tayo sa Pinas. Ayan po. So, kailangan lang po ng sipag at tiyaga talaga sa pagluluto ng putumaya. Pero, masasabi ko guys, napakadali lang po talaga. Ayan. So, ako muna yung magpapaalam sa inyo lahat guys. At dahil i-enjoyin ko muna ito ngayon, ang pagkain ko po ng aking putumaya. Ayan po. Bye guys!